Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Kauna-unahang bombing at intercept exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos umaangkada na sa Zambales. Pangulong Marcos Jr. pupulungin ng MMDA para alamin ang plano at hakbang ng ahensya sa pagtugon sa traffic sa Metro Manila at karating probinsya. 35 pesos per kilo na NFA rice mabibili na kasunod ng pagdedeklara ng food security emergency ng Department of Agriculture. Mas pinababang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas simula na ngayong araw. Department of Agriculture gagawing 55 pesos kada kilo na lang ang MSRP sa imported rice. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaalala sa publiko na magbayad ng tamang buwis. Pagbabayad ng buwis, bahagi ng pag-unlad. Sa detalye ng mga balita, mahigpit na binabantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines ang mga barko ng China na nakita sa ating exclusive economic zone. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Binuntutan ng mga maritime at aerial asset ng Armed Forces of the Philippines ang tatlong barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namataan sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas. Kabilang dito ang Renhai-class cruiser guided missile, Fuji-class replenishment oiler at Jiangkai-class frigate. Simula noong February 1 na monitor ang mga warship ng China na dumaan sa bahagi ng Cuyo Island sa Palawan patungong Basilan Strait at isa rito ay nanggaling sa Bajo de Masinloc. Palabas na mga ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas na huling namataan 120 nautical miles mula sa Basilan at posibleng patungo ng Indonesia para sa isang pagsasanay. Bagamat katanggap-tanggap ang pagdaan sa archipelagic sea lanes ng iba't ibang barko, iginiit ng AFP na walang diplomatic coordination ang pagtawid ng mga barko ng China. Hindi rin daw expeditious ang naging takbo ng mga ito na naglayag lamang ng 5 to 6 knots at may tuturing na paglabag. They could have traveled expeditiously. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and innocent passage. There is no cause for alarm as we are prepared to respond effectively to any developments. Binuntutan naman ng Philippine Coast Guard ang dalawang barko ng China Coast Guard hanggang makalabas sa mga ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang mga naturang barko ng China na CCG 3301 at 3104 ang lumapit noon ng 34 nautical miles mula sa coastline ng Pangasinan. Sabi ng PCG, mahigpit na binantayan ng kanilang barko na BRP Cabra ang mga barko ng China Coast Guard hanggang sa nakalabas ito ng EEZ ng bansa. Base sa pinakahuling monitoring sa tulong ng Dark Vessel Detection Data ng Canada, pabalik na ng Guangdong Province sa China ang mga barko ng CCG. Sa gitna ng mga aktibidad ng barko ng China, sinabi ng isang eksperto na dapat lamang na patuloy na ipakita ng bansa na hindi tayo natatakot. Kahit nagdadaan lang sila, papakita natin na tayo'y nagbabantay pa rin at naninindigan pa rin na kung nadaan sila, dapat ayon sa batas din ang kanilang pakikiraan. Tuloy-tuloy lang ang ating tinatawag na vigilance, no, yung ating pagbabantay. Dahil oras na may ginawa sila na labag sa ating batas at labag sa ating security, may karapatan tayo na umaksyon para proteksyonan ng ating security, no? After all, sila yung nandito sa lugar natin, no? So tayo yung may karapatan kung sakaling may mga mangyayari. Samantala, lumipad sa bahagi ng West Philippine Sea
ang dalawang B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force. Kaugnay ito ng idinaos ngayon na joint aerial exercise ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, kung saan kabilang sa lugar ng pagsasanay ang bisinidad ng Bajo de Masinloc. Lumipad naman para sa Philippine Air Force ang tatlong FA-50 fighter jet at kabilang sa sinanay ang Air Patrol at Air Intercept. As for us, we are doing this training based on international rules-based order and based on protocol. So we will just continue on regardless of the action of other foreign actors. Sabi ng PAF, walang naging radio challenge at wala ring namataan ng aircraft ng China sa kasagsagan ng pagsasanay. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Tiniyak ng New Zealand government na mas mapapalakas pa nila ang kanilang suporta sa military at defense force ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, inaasahang maseselyuhan ang isinusulong na Philippine-New Zealand Status of Visiting Forces Agreement o SOVA bago matapos ang 2025. Ito'y matapos bigyang diin ni New Zealand Ambassador Catherine McIntosh ang political commitment ng kanilang bansa sa nasabing kasunduan. Bahala rin area ang New Zealand sa mga kaganapan sa West Philippine Sea at nanawagan sa lahat ng panig na sumunod sa international law, kabilang na ang UNCLOS. Nagbunga na magandang resulta ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa tax fraud. Tumaas ang kita ng pamahalaan. Malaking tulong din na dyan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa pagbubuwis. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ang ibinunga ng maigting na kampanya ng gobyerno kontra tax fraud at iba't ibang pandaraya sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa punong ekutibo, sa pamamagitan ng masigasig na kampanya laban sa nais makalusot sa pagbabayad ng buwis sa makatiwali, mas tumaas pa niya ang nakolektang kita ng pamahalaan, tulad na lamang ng Run After Fake Transactions campaign na kung saan ay sinampahan ng kaso ang mga ghost sellers at buyers na nauwi sa pagkakakolekta ng 4.3 billion pesos na higit na mataas sa 600 million pesos noong 2023. Umabot naman sa kabilang banda sa 110 milyong piso ang nakolekta mula sa ginawang crackdown ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na kalakalan ng sigarilyo at vape. The run after fake transactions led to the filing of cases against ghost sellers and buyers and the collection of more than 4.3 billion pesos, a significant jump from the more than 600 million pesos collected in 2023. Bukod dito ay naging aktibo din anya ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagpapatupad ng umiiral na batas na may kinalaman sa pagbubuwis. Inilahad ng Chief Executive na umabot sa 307,000 establishmento ang binisita ng BIR at naging subject ng kanilang verification na nagbunga naman ng 257 million pesos na halaga ng koleksyon. Sabi ng Pangulo, malinaw ang mandato ng BIR na maging mapagmatiyag at magsilbing tagapagbantay sa sistema na kung saan ay matiyak na bawat piso na nakokolekta ay magagamit sa mga programa na magbibigay ng serbisyo sa mamamayan. To the BRR, your mandate is clear. Be watchful. Be guardians of a system that ensures that every peso that is collected is channeled into programs that serve our people. Sa isinagawang 2025 National Tax Campaign Kickoff, ipinagmalaki ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2 dekada ay pumalo sa halos 3 trilyong piso ang nakolektang buwis ng BIR. Ay sa Chief Executive, malaki ang papel ng mga nakolektang buwis ng BIR para maisakatuparan ang ilang mahalagang proyekto ng administrasyon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Agad na makikipag-ugnayan ng National Food Authority sa mga local government unit para makapagpadala ng bigas. Asahan naman na sa mga susunod na araw ay makakabili na ng 35 pesos na kada kilo ng bigas. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng pagdedeklara ng NFA ng Food Security Emergency on Rice ay patuloy na mararamdaman ng mga Pilipino ang murang bigas. Layunin ng deklarasyong ito na maimpluwensyahan ang presyo sa merkado. Nakikipag-ugnayan na ang National Food Authority sa lahat ng mga participating LGUs sa buong bansa
para agad na makapagpapadala ng alokasyon sa mga ito. Sa ngayon po ay nakapagpadala na ang NFA ng komunikasyon sa mga LGUs. Nagpadala po tayo ng letter inviting them to participate. So far po sa NCR, including Cavite, kasi sa NFA po kasama ang Cavite doon sa NCR, 53 letters na po ang na-send natin, and we are waiting po for the reply of the LGU so we can ascertain sino po yung mga interested to participate. Tinatayang nasa 150,000 metrikong tonelada ng bigas ang ipapadala sa mga lokal na pamahalaan. Ibibenta ng NFA sa mga LGU ang bigas sa halagang 33 piso kada kilo. At pwede naman itong ibenta ng LGU sa mga nasasakupan nito ng hanggang 35 piso. Inaasahan ng NFA na sa susunod na linggo ay masisimulan na ang pagbebenta nito. Binigyang linaw ni Department of Agriculture Assistant Secretary Engineer Arnel de Mesa na hindi nagdeklara ang DA ng Food Security Emergency sa bigas dahil sa kakulangan ng stocks nito, kundi dahil sa grabeng pagtaas ng presyuhan sa mga pamilihan. Food Security Emergency ay dahil lamang sa extraordinary increase sa presyo ng bigas at hindi dahil sa kulang ang supply ng bigas sa ating bansa na itinatakda ng Republic Act 12078 o yung amyenda sa rice tariffication law. Ayon naman sa NFA, kumpara sa unang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na 38 pesos per kilo ay mas pinababa pa ito. Paliwanag ng ahensya, ang pagpapababa ng presyo ay upang magkaroon ng espasyo ang storage ng NFA bilang paghahanda sa nalalapit na panahon ng anihan. Samantala, ibababa naman sa 55 pesos ang maximum suggested retail price ng imported rice mula sa dating 58 pesos MSRP simula February 5. Ayon sa Department of Agriculture, malaga ang hakbang na ito para maibsan ang food price inflation, partikular na sa mga basic commodities kagaya ng bigas. Target ng ahensya, pababain hanggang 49 pesos ang MSRP ng imported rice sa Marso habang bumababa rin ang presyo ng mga local rice sa mga palengke. Naglalaro lamang sa 49 pesos hanggang 59 pesos kada kilo ang premium rice, habang 47 pesos naman ang well-milled rice. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Maximum suggested retail price ng imported rice mas ibababa pa ayon sa Department of Agriculture. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, ibinaba pa na 55 pesos ang maximum suggested retail price sa 5% broken rice sa imported na bigas. Mula sa dating 58 pesos na presyo nito simula ngayong araw. Sabi ng Department of Agriculture, mahalaga ang pagpapababa ng MSRP para maibsan ang food price inflation, partikular sa mga basic commodities kagaya ng bigas. Nauna na rin sinabi ng DA na target nito na ibaba pa ng 52 pesos kada kilo ang bigas sa February 15 at pababain pa ng hindi lalagpas ng 49 pesos simula March 1. Bukod dito, sinimulan na rin ng National Food Authority ang pagre-release ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng National Food Emergency sa bigas. Ibinabari na ahensya ang presyo ng NFA mula 35 pesos. Ngayon ay mabibili lang ng 33 pesos kada kilo. 53 letters na ang ipinadala ng NFA sa mga LGUs kung saan nagpaabot na ng ang Metro Manila at Cavite LGUs ang interes na makuha ng NFA rice stocks. 150,000 metric tons ang nakatakdang ipadala ng NFA sa susunod na 6 na buwan. Maaaring maibenta ng mga LGU ng hanggang 35 pesos kada kilo ang NFA rice simula sa susunod na linggo. Mabibili rin ang NFA rice sa Kadiwa Kiosk hanggang sa susunod na linggo. Naomi, available na rin ang Rice for All program dito sa Kamuning Public Market na mabibili lang ng 29 pesos hanggang 38 pesos depende sa klase. Ayon rin sa nagtitinda na bumaba ang presyo ng bigas simula na pumasok ang Kadiwa na Pangulo Kiosk dito dahil nakikipagkompetensya na ang presyo ng ng bigas sa public market sa presyo ng Rice for All program na alinsunod din sa layunin ng Department of Agriculture at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV.
Samantala, inilatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang update sa government project na tutugon sa pagbabawas ng trapiko sa Metro Manila at kalapit itong lugar. Kasama sina Executive Secretary Lucas Bersamin at pamunuan ng DILG, DPWH at DOTR, tinalakay nila ang kasalukuyang galaw ng binuong Comprehensive Traffic Management Plan o CTMP ng MMDA. Layo nito na mapabuti ang daloy ng trapiko at palakasin ang koordinasyon ng MMDA sa LGUs at iba pang traffic management organizations. Kabilang sa kanilang mga aayusin ay ang 209 traffic bottlenecks, 42 major intersections, 64 road segments at 7 problem areas. Kasama rin sa plano ang pagpapabuti ng traffic signal system, intersection upgrades, intelligent transportation system at pagpapatibay sa traffic enforcement. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nang aprubahan ng MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno ang nasabing 5-year action plan. Sa datos ng MMDA, mahigit na sa 400,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw, kahit na ang kapasidad nito ay nasa 300,000 lamang. Ikinalugod ng PhilHealth ang pagkakatalaga sa bagong presidente at CEO nito na si Dr. Edwin Mercado. Positibo sila na ipagpapatuloy ni Mercado ang mga tagumpay ng ahensya, partikular na sa pagpapatupad ng Universal Healthcare. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagtalaga na ng bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinwesto si Dr. Edwin Mercado bilang Presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Kasunod ito ng kanyang panunumpa sa harap ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Pinalitan ni Mercado si Emmanuel Ledesma Jr. na nagsilbing presidente ng PhilHealth sa loob ng higit 1 taon. May 35 taong karanasan sa hospital management ang bagong pinuno ng PhilHealth. Vice Chairman ng Mercado General Hospital Qualimed Health Network simula March 2021 at regular na faculty lecturer sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Pinag-aaralan niya ang gastos ng bawat miyembro para sa global coverage ng mga inpatient services at isinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga community health workers sa paghatid ng pangunahing pangangalaga sa kalusugan. Ikinalugod ng PhilHealth ang pagkakatalaga kay Mercado na may malalim na karanasan sa medical field. Positibo ang ahensya na maipagpapatuloy ang mga nasimula ng PhilHealth, partikular na ang pagpapatupad ng Universal Healthcare na nag-aatas sa mabigyan ng disenteng medikal na serbisyo ang mga Pilipino. Ipinaabot naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang kanyang pagbati kay Mercado at pinasalamatan ang paglilingkod ni Ledesma. Samantala, itinalaga naman ng Pangulo si dating PNP Major General Isagani Neres bilang bagong pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Dinepensahan ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema ang paglipat ng 60 billion pesos sa pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, pansamantalang hakbangin lamang umano ito para matiyak ang pondo para sa mga prioridad na programa ng gobyerno. Pinabulaanan niya ang mga alegasyong may anomalya umano sa likod ng paglilipat ng pondo. Umapila din ang OSG na tanggalin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang respondent dahil sa immunity sa kaso ng isang nakaupong Pangulo. Oktubre noong nakalipas na taon, naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa karagdagang paglilipat ng PhilHealth funds. Ngunit bago ito, 60 billion pesos na ang nailipat habang nasa 29 billion pesos naman ang naiwan sa PhilHealth. Giit ni Guevara, mas mabuting gamitin ang nakatenggang pondo kaysa mangutang, lalo't umabot na sa higit 15 trillion pesos ang pagkakautang ng bansa. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng bagong hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA.
personal nanumpa sa harapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang si retired Major General Isagani Neres. Pinalitan ni Neres sa pwesto si retired General Moro Virgilio Lazo na nagsimulang maupo sa pwesto noong October 2022. Si Neres na isa ring abogado ay tubong Lawag City, Ilocos Norte. Naging miyembro din siya ng Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984. Tiniyak ng National Food Authority sa Bicol Region na may sapat na supply ng NFA rice sa mga bodega nito para mapababa ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Kinumpirma ng Department of Agriculture na naglaan ng 38,600 sako ng bigas ang National Food Authority sa Bicol Region. Kasunod yan ang deklarasyon ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ang Camsur ay merong allocation na 25,000 bags. Ang Cam Norte merong 10,000 bags. Sorsogon 2,800 bags. And Masbate 800 bags. Total of 38,600 bags. Na ang isang bag po ay may 50 kilos. Na pwedeng nabili ng mga LGU sa NFA. Ang mga bigas na ito ay ibebenta sa mga lokal na pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations o GOCCS sa presyong 38 pesos kada kilo. Bahagi rin ito ng pagsusumikap ng pamahalaan na mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa rehiyong Bicol. Yung LGU ang magsisell ng, bibili sila sa NFA, then they are going to sell it or distribute it to their constituents para at least merong mababang presyo ng bigas and at least ma-pull down yung presyo. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 30,000 sako ng buffer stock ng bigas habang mahigit 472,000 na sako naman ng palay ang nakaimbak sa mga bodega ng NFA sa Bicol Region. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. At mula sa Philippine News Agency, nagbigay ang Japanese government ng $4.7 million na tulong pinansyal para magtayo ng palaisdaan at aquaculture sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Target na benepisyaryo sa 2 taong programang ito ang 4,000 mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Ipatutupad ito ng Food and Agriculture Organization sa pakikipagtulungan ng BARM Ministry for Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Isang kasunduan naman ang nilagdaan sa pagitan ni Japanese Ambassador Endo Kazuya at FAO Philippines Representative Lionel Dabadi sa Mandaluyong City kahapon. Ayon kay Endo, mahalaga ang pangingisda sa paglago ng ekonomiya sa BARM dahil magbibigay ito ng trabaho at kita sa mga maliliit na mangingisda sa rehiyon. Handa naman ang FAO na tumulong upang mapalago ang aquaculture sa rehiyon, lalo na at malakas ang demand nito sa kasalukuyan. Naglabas ang Department of Social Welfare and Development ng criteria upang matukoy ang mga tunay na benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nilinaw din ni DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao na ang referrals mula sa mga organization, politiko at iba pang institusyon ay hindi garantiya na mapapasama ang kanilang pangalan sa bibigyan ng financial assistance. Bukod sa pagsusumite ng mga dokumento, masusing binubusisi ng mga social worker ang mga benepisyaryo bago bigyan ng ayuda sa ilalim ng AKAP. Sasailalim din sila sa interview. Layo ng AKAP na mabigyan ng ayuda ang mga Pilipinong maliit lang ang kita sa araw-araw at naaapektuhan ng inflation. Tututukan ng Department of Education ang pagtatayo ng mga disaster resilient na mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, uunahin ang mga paaralan na matinding napinsala ng mga bagyo noong nakalipas o mga nakaraang taon. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral.
Nakatakda ding magsimula ngayong taon ang konstruksyon ng nasa 15,000 silid-aralan. Nasa 1,600 mga paaralan ang mabebenepisyohan nito sa 9 na rehiyon. Hiniling naman ni Angara na dagdagan ang kanilang Quick Response Fund para agad na maisaayos ang mga nasirang paaralan. Ikalawang bugso ng Skills Up Net Philippines inilunsad na ng Asian Development Bank. DTI bumuo ng mga bagong programa para sa pagsasanay ng daan-daang manggagawa. May balitang pambansa si Bien Manalo ng PTV. Para tugunan ang mga kinakaharap na hamon sa lakas paggawa, lalo na sa mga itinuturing na high-growth industries, formal nang inilunsad ng Asian Development Bank ang Skills Up Net Philippine Phase 2. Katuwang dito ang Technical Education and Skills Development Authority, Department of Trade and Industry at Philippine Trade Training Center Global MSME Academy. Ito ang pangunahing estratehiya na magbibigay ng mga kasanayan sa mga manggagawang Pilipino para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. This event really, I think, reaffirms our shared commitment to equipping Filipino workers with the skills they need to thrive in a rapidly evolving job market. We do training for this, for the MSME so that they can really become better at their skills and better also yung they learn more so that they can also work in other industries or industries that are thriving. Dahil sa tagumpay ng Phase 1 na nagbigay ng mahigit 15 milyong pisong grants sa 5 employer networks na nakapagsanay ng mahigit 600 manggagawa, layunin ng SunPH2 na pag-ibayuhin pa ang magandang epekto nito sa mga karagdagang sektor at rehiyon. Bumuo naman ang DTI ng mga karagdagang programa para sa pagsasanay ng mahigit 800 manggagawa. Sa second phase, tututukan ang 6 na pangunahing sektor na malaki ang ambag sa ekonomiya at job opportunities. We need to make sure that specific industry sectors are future-proofed, are upskilled. Opportunities for reskilling and upskilling is provided to as many industry players as they possibly can. Most importantly, for medium, small, and micro enterprises. Highlight ng programa ang paglagdas sa Memorandum of Agreement. Ito ang collaborative effort na magpapalakas sa mga micro, small, and medium enterprises sa bansa. Truly, the sun comes out not tomorrow but today. We in PTTC are truly honored to be in the forefront of this significant program that will capitalize on the existing and to be acquired skills of the Filipino workforce. Para sa mga MSME na interesadong sumali sa SunPH2, maaari silang mag-register bilang bahagi ng isang employer network at mag-apply para sa training grants. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Mula pa rin sa Philippine News Agency, binibilisan na ng Japan Embassy ang pagproseso sa mga visa sa loob ng 5 araw sa kabila ng pagdagsa ng mga aplikante na nais bumisita sa kanilang bansa. Gayunman, patuloy ang kanilang paalala sa mga biyahero na magsumite ng aplikasyon sa embahada 2 months in advance. Sa ngayon ay inaayos ng Japan Embassy ang screening system dahil sa pagdagsa ng mga taong nais makakuha ng visa upang maging turista sa Japan. Muli ding nilinaw ng Japan Embassy na mahalaga ang bilateral relationship nila sa Pilipinas at ang pundasyon nito ay ang people-to-people exchange o pagbisita ng mga Pilipino sa Japan at pagbisita ng mga Japanese nationals sa Pilipinas. Tiwala ang Department of Tourism na malaki ang maitutulong ng inilunsad na Riders Assistance Center para mas maraming dayuhan ang bumisita sa Calabarzon. Si Baby De Castro na PIA sa Balitang Pambansa. Binuksan sa Santo Tomas City ang pinakaunang Riders Assistance Center sa Batangas na layong makapagbigay ng pansamantalang himpilan o pahingahan para sa mga motorcycle riders na dumadaan sa lungsod. Target din ng proyekto na itaguyod ang ligtas at responsableng pagmumotorsiklo sa lungsod. Suportado ng DOT ang proyekto na makakapagpalakas sa sports tourism at makakatulong sa pagpapalakas ng turismo at magpapalago sa ekonomiya ng Batangas. Iikot ang ekonomiya natin. Siyempre, kung may riders,
yung ating mga destination, yung ating mga hotels, yung ating mga kakainan. As I look now ng Santo Tomas, Batangas, ibang-iba na ho ang ating Santo Tomas. Kasi ho, ang dami ng development dito. Noong 2024, sinimula ng Santo Tomas ang pagpartner sa ilang pribadong grupo sa pagtuturo at paggabay kung paano maging alerto at ligtas sa pagbiyahe sa kalsada ang mga motorcycle rider. Naniniwala ang LGU na sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga riders at pagbibigay ng ligtas na lugar para sa kanila, mas mababawasan ang aksidente sa kalsada. Inaasahang mapapalakas ng Santo Tomas Riders Assistance Center ang motorcycle tourism sa lalawigan. Bilang gateway sa Batangas, magkakaroon rin ito ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng road safety at responsible riding sa rehiyon. Mula sa PIA Calabarzon, Baby De Castro, para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon, mainit namang tatalakayin ang mga programa at proyekto ng National Amnesty Commission o ng Deportation Undersecretary Andy Ortega ang mga plano at programa ng kagawaran ngayong taon para higit na mapaunlad at matiyak ang maayos na transportasyon ng bansa. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lamang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.